Ang anak ko ang nagkulong sa akin sa isang kwarto. Kinuha ang cellphone ko, at binabaliwala ang mga pakiusap ko na tawagan ang ambulansya. Iniisip na mas mabilis niyang makukuha ang mana niya sa ganitong paraan. Ako ay isang matanda at may sakit na ama. At siya ay isang sakim na tagapagmana na nakikita lang ako bilang hadlang. Pero pagkatapos ng 3 araw, nang pumasok siya sa kwarto, ang nakita niya ay nagbatawa sa kanya ng malakas. Bago tayo magpatuloy, pakikalmahan ninyo ang channel at isula sa comments kung anong oras na sa lugar ninyo ngayon. Mabigat ang pinto sa harap kaysa sa naalala ko. 2 linggo sa ospital ang nagpahina, hindi lang sa puso ko, kundi pati sa buong katawan. Nanginginig ang mga kamay ko habang iniikot ang susi. Ang pamilyar na kliksan ay nagbigay ng ginhawa. Sa halip, parang babala itong umalingaw-ngaw. Kumusta, mga anak? Nasa bahay na ako. Hindi tumingin si Ethan mula sa laptop niya. Ang upuan sa sala, aking upuan, ang inuukupan niya na parang siya ang may-ari, na sa tingin ko nga ay iniisip niya. Nakikita ko yon. Hindi yon ang sinalubong na inasahan ko noong mga gabing iyon. Habang nakikinig sa beep at hum ng mga makina. Lumitaw si Celeste mula sa kusina. Pinupunasan ang mga kamay sa bimpo. Ang ngiti niya ay payat na parang kape sa ospital. Oscar, mas maganda na ang itsura mo. Ang katahimikan ay nagsabi ng lahat na hindi nasabi ng mga salita niya. Inilagay ko ang maleta at mga papel ng paglabas mula sa ospital. Tinitingnan ang sala na akin sa loob ng 37 taon. Nawala na ang mga larawan ng pamilya sa mantel. Ang istante ng libro ay may iba ng mga libro. Mas bago, inayos ayon sa kulay sa halip na alaala. Kahit ang lumang lampara na binili ni Sarah sa garage, Sal, ay wala na. Nasaan ang mga gamit ko? Naglilinis lang kami. Oscar, masyado nang magulo, sabi ni Celeste. Ang tono niya ay ang dati niyang ginagamit kapag iniwasan ang mahirap na tanong. Magulo. Mapait ang lasa ng salitang iyon. Mga alaala ko yon. Sa wakas ay inangat ni Ethan ang tingin mula sa screen. Tatay, kailangan nating pag-usapan ang kinabukasan ng bahay na to. Kinabukasan. Na para bang wala ko roon. Na para bang libing ko ang operasyon sa halip na pangalawang pagkakataon. Lumakad ako patungo sa garahe. Ang suga sa operasyon ay humihigpit sa mga benda. Ang pamilyar na sakit sa dibdib ay hindi na mula sa operasyon ngayon. Mula ito sa pagkakita ng buhay ko na nakapak sa mga kahon. Mga tool na ginamit ko sa loob ng 40 taon. Mga album ng laawan. Mga receipt card ni Sarah. Lahat nakalagay sa maayos na sulat kamay ni Celeste. Mga gamit ni Oscar. Itatabi. Itatabi. Na para bang patay na ako. Bakit nakakahon ang mga gamit ko? Lumitaw si Ethan sa pintuan ng garahe. Pinipigilan ang daan ko pabalik sa bahay. Naisip namin na mas komportable ka sa ibang ayos. Ibang ayos. Basag ang boses ko na parang lumangkatad. Ito ang bahay ko, anak. Sa totoo lang, tatay, iniisip namin yon. Yumuko siya ng braso. Ang galaw ay nagpapaparang estranghero na nakasuot ng mukha ng anak ko. Hindi ka na bumabata. Mapanganibang hagdan para sa kalagayan mo. Ang kalagayan na hindi niya tinanong kahit isang beses habang nasa ospital ako. Walang bisita, walang tawag. Nilinis ako ng doktor para sa normal na gawain. Ang doktor ay hindi nakatira rito. May talimang tono ni Ethan na hindi ko pa narinig noon. Matigas, tapos na parang saradong pinto. Hindi kami ni Celeste, kundi kami, ang mag-asawang pumalit habang nakikipaglaban ako para mabuhay. Ang mga anino ng gabi ay humahaba sa sahig ng garahe, na parang mga daliri na umaabot sa akin. Ang bahay na itinayo ko gamit ang sariling kamay ay biglang naging libingan. Nakaupo ang anak ko roon, nakatingin sa akin ng walang init sa mata. Walang pagkilala sa lalaking nagturo sa kanya magbisikleta, magpalit ng langis, maging mabuti. Umakyat ako sa hagdan patungo sa kwarto ko. Bawat hakbang ay maliit na tagumpay laban sa sakit sa dibdib. Sa likod ko, narinig ko ang mahinang bulungan ng usapan. Si Ethan at Celeste na nagpaplano ng isang bagay na hindi ko marinig. Nagkaplano para sa kinabukasan na hindi kasama ang abalang matandang ito. Pareho pa rin ang kwarto ko, kahit papaano. Parehong kama, parehong tanawin ng kalye kung saan kumakaway si Manghal araw-araw mula sa beranda niya. Pareho ang mga larawan ng pamilya sa side table. Bagaman mas kaunti na. Umupo ako ng mabigas sa kutson. Ang mga papel ng paglabas ay nagkukulot sa kandungan ko. Bukas ay magiging mas mabuti. Kailangan. Ngayong gabi ay shock lang ng pag-uwi. Ang awkwardness ng pag-a-adjust. Kailangan ng pamilya ng panahon para maghilom, katulad ng puso. Pero habang nakikinig ako sa mga tunog sa ibaba, kalampot ng pinggan, mahinang ugong ng tea,
Ang komportableng buhay ng mga taong nababagay. Mas naramdaman kong mag-isa ako kaysa sa stale na kwarto ng ospital. Ang bahay ay nanahimik sa paligid ko na may pamilyar na ingay at tunog. Maya-maya ay narinig ko ang mga yabag ni Ethan sa kusina, pataas sa hagdan, at dumaan sa pintuan ko nang hindi tumigil. Walang good night, walang check kung kailangan ko ng ano. Lang ang mahinang click ng pintuan ng kwarto nila na nagilok sa akin sa labas. Humiga ako sa dilim, isang kamay sa dibdib, kung saan binuksan ng siruhano at tinahi uli. Halos kumpleto na ang pisikal na paghilom. Pero may nasira na hindi sigurado kung maayos pa. Nagising ako na parang may nakatayo sa dibdib ko. 7:30 ang oras sa digital clock. Pero mali ang liwanag na dumadaan sa blinds. Mas maliwanag, mas matindi. Tuyo ang bibig ko na parang papel de liha. At nang subukan kong umupo, umikot ang kwarto. Hindi ito ang normal na sakit mula sa pagtulog sa hindi pamilyar na posisyon. Ito ang matalim at paulit-ulit na sakit na binabalaan ako ni Yar Simmons. Kung may pressure sa dibdib, hirap huminga, o biglang pagkahilo, huwag maghintay. Tawagan agad ang ambulansya. Hinawakan ko ang baso ng tubig sa side table. Pero mabigat ang braso ko na parang konkreto. Ang simpleng pagangat ng ulo ay nagdulot ng alon ng pagsusuka. Pawis ang noo ko kahit malamig ang umaga. Ang cellphone. Kailangan kong maabot ang cellphone. Nasa dresser ito sa kabilang dulo ng kwarto, na parang milya ang layo. Nang subukan kong tumayo, nanlalambot ang mga binti ko at nasalo ko ang sarili sa kutson, hingal. Higpit ang sugat sa operasyon. Alala kung gaano kabilis nangyari ang pagbukas at pagtahi ng dibdib ko. Gaano kahina ang pag-aayos. Sabi ng doktor, kung lumala, ambulansya. Ambulansya, bulong ko sa walang laman na kwarto. Sinusubukang alalahanin ang eksaktong salita. Ang mga sintomas na nangangahulugang panganib. Ito na yon. Tiyak na ito na. Ethan. Croak ang boses ko. Mas malakas ulit. Ethan, tulungan mo ako. Katahimikan. Tapos ang malayong tunog ng pagbrebrew ng kape. Ang umaga news sa sa kusina. Normal na tunog ng normal na umaga para sa mga taong hindi sinusubukang patayin ng sariling puso. Nakarating ako sa kalahati patungo sa dresser bago nag-gray ang paligid ng paningin ko. Lumala ang sakit sa dibdib. Kumakalat na baba sa kaliwang braso na parang apoy. Hinawakan ko ang frame ng pinto. Ang paghinga ko'y maikli at desperado. Ethan. Sa pagkakataong ito ay inilagay ko ang lahat ng lakas ko. Ang sigaw ay nagpunit sa lalamunan ko. Mga yabag sa ibaba, hindi nagmamadali. Tapos ang boses niya na lumulutang mula sa baba ng hagdan. Ano yon, tatay? Ano yon? Na para bang tungkol sa tumutulo na gripo o nasunog na bombilya. Na para bang hindi nakarehistro ang desperasyon sa boses ko. Masama ang pakiramdam ko. Talagang masama. Tawagan ang ambulansya. Isa pang katahimikan. Mas mahaba ngayon. Sumandal ako sa dingding, dahan-dahang naupo sa sahig. Ang cellphone ay malayo pa rin. Ang refleksyon ko sa salamin ng dresser ay isang matandang kulay abo ang mukha. Ligaw ang mata, pawisan ang pajama. Si Sarah sana ay nagdadial na ng 911. Si Sarah sana ay hawak ang kamay ko. Kinakausap ako, pinaparamdam na hindi ako mag-isa. Pero wala na si Sarah, at ako'y nakulong sa itaas kasama ang anak na hindi makapag-akyat ng 14 na nahagdan para tingnan ang emerhensya ng ama niya. Kumalat ang sakit sa dibdib ko na parang natapon na asido. Naalala ko ang sinabi ng siruhano tungkol sa stress sa puso, sa delikadong pag-aayos, kung gaano kabilis magkamali sa pasyenteng katulad ko. Ang mortality statistics na sinabi niya ng basta-basta, na parang numero lang ako sa success rate niya. Ethan, pakiusap. Tawag ko ulit, pero mahina na ang boses ko. Naubos ang lakas sa bawat hirap na hinga. Sa pagkakataong ito ay narinig ko ang galaw, ang sadyang pagtulak ng upuan, ang mabagal na yabag ng taong hindi nagmamadali. Dumaloy ang ginhawa sa akin. Kahit lumala ang sakit. Darating siya. Sa wakas, darating siya. Yon ang mahalaga. Nakapag-pull up ako laban sa dingding. Sinusubukang magmukhang hindi gaanong walang magawa kaysa sa nararamdaman ko. Ang huling bagay na gusto ko ay magmukhang mahina. Kahit ang kahinaan mismo ang totoong nangyayari. Ang fundamental na kahinaan ng katawan na minsan nang nabigo sa akin. Tatay. May bahagyang pag-aalala ang boses niya. Na parang tinatanong mo ang kapitbahay tungkol sa may sakit na pusa. Dito ako. Bilisan mo. Bumukas ang pinto ng kwarto at lumitaw si Ethan sa pintuan. Nakapajama pa rin. Gusot ang buhok mula sa pagtulog. Tiningnan niya ako na nakaupo laban sa dingding. Nakita ang pawis at sakit at halatang distress, at nanatiling kalmado ang ekspresyon niya. Anong problema? Na para bang hindi halata,
na parang hindi tatawag ng ambulansya ang tao kung hindi siya mamamatay. Bilisan mo. Masama ang pakiramdam ko. Lumakad si Ethan papasok sa kwarto. Ang mata niya ay nag-scan sa eksena na may kakaibang detachment. Gumalaw siya na parang nag-evaluate ng sitwasyon sa halip na tumugon sa emerhensya. Tumagal ang tingin niya sa cellphone ko, tapos sa akin, tapos ulit sa cellphone. Hindi, tatay. Hindi ko tatawagan. Parang malamig na tubig ang mga salita. Anong sinasabi mo? Mamamatay ako. Lumakad siya lampas sa akin patungo sa dresser. Kinuha ang cellphone ko at isinilid sa bulsa. Kasual ang galaw na parang nasanay na parang nag-rehearse. Baka mas mabuti pa nga. Tahimik ang kwarto maliban sa hingal ko. Tinitigan ko ang anak ko, ang tanging anak ko, ang batang tinuruan kong magtapon ng bola, binendahan ang mga tuhod na gasgas, binayaran ang kolehiyo, at nakita ko ang estranghero na nakasuot ng mukha niya. Ethan, lumala ang sakit sa dibdib ko. Pero ngayon ay parang higit pa sa puso. May nasira na walang kinalaman sa ugat o operasyon. Matanda ka na, tatay. May sakit. Ang bahay na to ay nagkakahalaga ng 15 milyong piso. At may plano kami ni Celeste. Sabi niya na parang nag-uusap tungkol sa panahon. Mga plano na hindi kasama ang pag-aalaga sa invalid. Invalid. Mas malalim ang sugat ng salitang iyon kaysa sa anumang bisturi. Ako ang ama mo. Bulong ang boses ko. Ikaw ay pabigat. Lumakad siya patungo sa pinto ng parehong hindi nagmamadaling bilis. At ang mga pabigat ay may paraan para malutas ang sarili. Sinubukan kong tumayo para abutin siya. Hawakan ang balika at ipagpag ang katauhan pabalik. Pero ipinagkanulo ako ng katawan ko. Nalalambot ang mga binti, mahina ang mga braso. Bumagsak ako laban sa dingding, hingal. Ethan, pakiusap, kailangan ko ng tulong. Huminto siya sa threshold. Tumingin pabalik na may kaunting awa kung may init man. Hindi, tatay. Tanggapin mo ang katotohanan. Sarado ang pinto. Click ang lock. Nakulong. Ethan. Binugbog ko ang pinto gamit ang natitirang lakas ko. Buksan mo ang pinto. Anong ginagawa mo? Lumayo ang yabag niya sa halway, pababa ng hagdan, pabalik sa normal na umaga niya. Pabalik sa kape at plano at kinabukasan na hindi kasama ang abalang ama. Sumandal ako sa pinto. Ang sakit sa dibdib ay nakikipagkumpetensya na sa ibang uri ng sakit. Ang batang inaruga ko, ang anak na minahal ko ng walang kondisyon, ay hinatulan ako ng kamatayan. Hindi sa karahasan o galit, kundi sa malamig na kalkulasyon, sa kasual na kalupitan ng taong pumupukpok ng langaw. Mas maliit na ang kwarto ngayon, pinipisil ng mga dingding. Walang cellphone, walang paraan palabas. At sa ibaba, nagpapatuloy ang tunog ng normal na buhay. Ang tea, ang coffee maker, ang komportableng domestisidad ng mga taong nagpaplano ng kinabukasan sa ibabaw ng libingan ko. Idinikit ko ang tainga sa pinto. Nakikinig kung may konsensya, kung magbabago ang isip niya. Sa halip, narinig ko siyang nakikipag-usap kay Celeste sa mababang, nasisiyahang tono, nag-uusat ng isang bagay na nagpatawa sa kanya. Maliwanag, walang pakialam na tunog na nagpalamig ng dugo ko. Ang suga sa operasyon ay sumusunog na parang tatak sa dibdib ko. Lahat ng mga makina, lahat ng gamot, lahat ng maingat na pagbabantay para panatilihin akong buhay. Para lang mamatay ako na mag-isa, nakakulong sa sariling kwarto, iniwan ng mga pinagkatiwalaan ko. Pero hindi pa ako patay. At sa kabila ng sakit, ng pagtataksil, ng lahat ng sinasabi ng katawan ko na sumuko na, may matigas at galit na nagigising sa bahagi ko na nakaligtas sa 68 taon, 2 digmaan, pagkamatay ng asawa, at ngayon ito. Kung iniisip ni Ethan na tahimik akong mamamatay, maginhawa, hindi niya kilala ang ama niya ng maayos. Nakaligtas ako sa mas masahol pa rito. Nakaligtas ako sa kanya. Ang bintana ay nakaharap sa bahay ni Manghal. Si Manghal Jenkins, kapitbahay sa loob ng 15 taon. Kumakaway tuwing umaga. Nagtatanong tungkol sa recovery ko noong nakaraang linggo. Kung maagaw ko ang atensyon niya. Gumapang ako patungo sa bintana. Bawat galaw ay maliit na tagumpay laban sa sakit na humihila sa akin pababa. Malamig ang salamin laban sa palad ko, habang pinipilit kong tumingin sa kalye sa ibaba. Nandoon pa rin ang umaga na dyaryo ni Manghal sa driveway niya. Malapit na siyang lumabas para kunin ito. May mugnang kape sa kamay. Handa para sa isa pang ordinaryong araw sa ordinaryong barangay, kung saan hindi kinukulong ng mga anak ang mga ama para mamatay. Kailangan ko lang mabuhay ng sapat para maagaw ang atensyon niya. Kailangan ko lang tanggihan na gawing madali ang plano ni Ethan. Totoo ang sakit, mapanganib, posibleng nakamamatay. Pero gayon din ang pagtataksil ng anak ko. At sa pagitan ng dalawa, alam ko kung alin ang mas malakas kong ipaglalaban.
Tahimik pagkatapos ng pagkawala ng yabag niya na parang kamatayan mismo. Sumandal ako sa pinto, dahan-dahang naupo sa sahig na parang basurang itinapon. Ang karpet sa ilalim ko, ang karpet ni Sarah, ang pinili niya noong 3 taon ng kasal namin, magaspang laban sa palad ko. Paano nangyari ito? Nasaan ang batang inaruga ko? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa kawalan ng bungo ko. Tumatalbog sa mga alaala na hindi na makatwiran. Ito ang parehong anak na umiyak ng aksidenteng natapakan ang gagamba noong 7 taon. Ang parehong batang yumakap ng mahigpit pagkatapos ng unang home run sa Little League na akala ko'y babaliin ang tadyang ko. Parang may sinisiksik na bisyo ang dibdib ko. Bawat hinga ay maliit na tagumpay laban sa sakit na kumakalat pababa sa kaliwang braso. Bumalik ang mga salita ng doktor sa pira-piraso. Anumang biglaang sintomas, huwag magdalawang isip, nakamamatay. Nakamamatay. Yon ang eksaktong inaasahan ni Ethan. Ang sariling anak ko. Talaga bang gusto niyang mamatay ako? Bulong ang mga salita. Halos hindi marinig kahit sa sarili ko. Naalala ko ang pagtuturo sa kanya magbisikleta sa driveway sa ibaba ng bintanang to. 6 o 7 taon siya. May ngiti na may puwang sa ngipin at buhok na tumitindig kahit anong gawin ni Celeste para ayusin. Nang makapagsolo siya ng wobbly sa unang beses, tumingin siya pabalik sa akin nang may dalisay na tuwa. Nakita mo ba, tatay? Nakita mo ba? Sobrang ipinagmamalaki ko ang batang yon na may paehong matigas na babako at malambot na mata ng asawa ko. Wala na ang batang yon. Bakit? Sa lugar niya ay estranghero na nakasuot ng mukha ni Ethan. Isang lalaking nakatingin sa ama at nakikita lang na hadlang sa kalayaang pinansyal. Pabigat na dapat alisin. Siguro nga naging pabigat ako. Ang isip ay pumasok na parang lason. Kumakalat sa kamalayan ko nang may nakakasakit na efficiency. Nagiging demanding ba ako? Mahirap. Nang tumawag ako mula sa ospital, tinatanong kung kailan sila bibisita. May niditon ba ang boses ko na nagpapalayo sa tao? Nang banggitin ko ang pakiramdam na mag-isa, parang manipulation ba? Lumala ang sakit sa dibdib ko. At hindi ko na matukoy kung saan nagtatapos ang pisikal at nagsisimula ang emosyonal. Nagmerge sila sa isang malaking bigat. Pinipisi lang lahat ng alam ko tungkol sa pag-ibig, pamilya, ang basic na kagandahang loob na naghihiwalay sa tao sa hayo. Sa bintana, narinig ko ang malayong tunog ng lawnmower. May nagsisimula ng ordinaryong Martes na umaga sa ordinaryong paraan. Ang buhay ay nagpapatuloy na parang hindi lang nabiyak ang mundo para ipakita ang bulok sa loob. Pinilit kong tumutok sa paghinga. Pasok, palabas, palabas. Ang paraan na tinuro ng physical therapist pagkatapos ng operasyon. Binibilang ang ritmo para pigilan ang gulat. Pero hindi ito recovery mula sa operasyon. Ito ay survival. Ang bintana ay sumasalamin ng umaga na liwanag. Naghahagis ng mahabang rektanggulo sa sahig. Mula rito, nakikita ko ang bahay ni Manghal. Ang maayos niyang hardin na may eksaktong hanay ng gulay. Si Manghal, na kumakaway mula sa beranda noong nakaraang linggo. Tinatanong kung kumusta ako, kung kailangan ko ng bilihin. Si Manghal, na walang kaalam kung ang kapitbahay niya ay nakulong sa sariling kwarto. Iniwan ng sariling dugo. Pinatag ko ang palad sa sahig at itinulak. Nakikipaglaban sa pagkahilo habang nagpupumilit ako sa tuhod. Ang bintana ay mga 4 na metro ang layo. Pero parang 4 na kilometro. Gayunpaman, ito ay galaw. Ito ay pasulong. Ito ang tanging direksyon na natira. Ang paggapang patungo sa bintana ay parang pagtawid ng disyerto. Bawat galaw ay nagdudulot ng bagong alon ng sakit sa dibdib ko. Pero ang alternatibo ay manatiling nakahiga at hayaan ang plano ni Ethan na magtagumpay. Humigpit ang suga sa operasyon laban sa benda habang hinila ko ang sarili sa karpet ni Sarah. Gumagamit ng paa ng muebles para suportahan. Ang latch ng bintana ay nakadikit. Pininturahan taon na ang nakalipas at bihirang binubuksan. Nanginginig ang kamay ko habang pinipilit ito. Pawis sa noo mula sa pagsisika. Nang sa wakas ay bumukas ito ng may kalawang na tunog. Ang umaga na hangin ay tumama sa mukha ko na parang biyaya. Ang hardin ni Manghal ay nasa ibaba. Maayos na hanay ng kamatis at sili na sumasalamin sa araw. Nakaluhod siya sa pagitan ng mga halaman. Naka-Northwestern University shirt at canvas gloves. Lubos na absorbed sa pag-check ng peste. Manghal. Krok ang boses ko. 2 linggo ng intubasyon ang nag-iwan ng hilaw na lalamunan ko. At ang gulat ay hindi nakakatulong. Manghal, tulungan mo ako. Tumingin siya pataas, nakikipagsiksik sa araw. Oscar, anong nangyari? Ang ginhawa ng pagkakita sa pamilyar na mukha, ng pagkakaroon ng ibang tao na nagpapatunay sa pag-iral ko. Halos malunod ako. Tawagan ang ambulansya ngayon din. Masama ang pakiramdam ko.
Itinapon ni Manghal ang trowel at tumayo agad. Pinupunasan ang dumi sa tuhod. Anong problema? Dapat ba akong umakyat? Hindi, nakakulong ako. Hindi ko maabot ang cellphone. Nagtumba ang mga salita ng mabilis. Hindi ko masabi tungkol kay Ethan. Hindi ko masisira ang natitirang reputasyon ng pamilya sa barangay. Pero makakakuha ako ng tulong. Makakaligtas ako rito. Nakakulong. Paano ka makukulong sa sarili mong kwarto? Nakabitin ang tanong sa hangin na parang akusasyon. Paano ko ipapaliwanag na ikinulong ako ng anak ko? Na ang batang nakita niyang lumaki, binati sa kasal, ay naging may kakayahang mag-abuso sa matanda. Sira ang pinto. Sinungaling ako. Kinamumuhian ang sarili ko sa pagprotekta kay Ethan. Kahit ngayon, pakiusap tawagan mo lang. Sa tingin ko'y puso ko ulit. Tumatawag na ako ngayon. Hintayin mo lang. Gumalaw na si Manghal patungo sa bahay niya. Ang mabilis at efficient na hakbang ng taong sanay sa emerhensya. 15 taon sa pagtuturo ang nagturo sa kanya na tumugon muna bago magtanong. Hinawakan ko ang frame ng bintana. Sumandal palabas ng kaya ng mahinang katawan ko. Ang umaga na hangin ay pumupuno sa baga ko. Mas malinis kaysa sa luma na hangin ng aking kulungan. Sa ibaba, nawala si Manghal sa loob ng bahay at nakita ko siya sa kusina niya. Cellphone sa tainga. Nag-gesture ng buhay habang nakikipag-usap sa emergency dispatcher. Darating ang tulong. Pagkatapos ng isang oras ng pag-iwan, ng pagharap sa posibilidad na mamatay mag-isa at nakalimutan, tunay na tulong ang darating na. Pero kahit dumaloy ang ginhawa sa akin, bagong takot ang pumasok. Ano ang mangyayari pagdating ng paramedics? Papayagan ba sila ni Ethan? Pananatilihin ba niya ang katang-isip na okay lang ako? Isang nalilitong matanda na gumagawa ng gulo. Makinis siya, propesyonal, ang uri ng tao na pinagkakatiwalaan ng autoridad. Darating na sila, sigaw ni Manghal mula sa back door. Ambulansya dapat ay nandito sa loob ng 1-0 minuto. Hawakan mo lang. 1-0 minuto. Makakaligtas ako ng 1-0 minuto. Sa bintana, pinanood ko si Manghal na nagmamadali pabalik sa hardin. Tapos nagbago ang isip at lumakad sa harap ng bakuran, kung saan makikita niya ang ambulansya. Ang tanawin ng kanya na nakagward. Ang halos estrangherong ito na mas nag-alala sa kapakanan ko kaysa sa sariling anak ko. Nagdala ng luha sa mata ko. Ang sakit sa dibdib ko ay nagbago. Naging mas manageable ngayong bumalik ang pag-asa. Adrenaline siguro, ang paraan ng katawan para panatilihin akong gising hanggang dumating ang rescue. Pero narinig ko ito, ang tunog na nagpalamig ng ginhawa ko sa yelo. Mga yabag, mabigat, sadyang yabag na pataas sa hagdan patungo sa kwarto ko. Narinig ni Ethan ang tawag ko. Alam niya ang ginawa ko. Huminto ang yabag sa labas ng pinto ko. At naiimagine ko siyang nakatayo roon. Nagkalkula ng susunod na galaw. Gaano siya kagalit? Hanggang saan siya pupunta para protektahan ang plano niya? Click ang lock. Sumabog ang pinto papasok nang may lakas na tumama sa dingding. Punong-puno si Ethan sa frame ng pinto. Ang mukha ay baluktot sa galit na hindi ko pa nakita noon. Kahit sa pinakamasamang teenage tantrum niya. Nawala ang propesyonal na anyo niya. Pinalitan ng primitive at mapanganib. Anong ginawa mo? Tanga kang matanda. Gumapang ako pa atras mula sa bintana. Ang puso ko'y tumitibok laban sa tadyang. Bitawan mo ako. Kailangan ko ng tulong. Tumawid siya sa kwarto sa 3 mabilis na hakbang. Hinawakan ang balikat ko at hinila ko pataas ng may nakakagulat na lakas. Ganito kalapit, nakikita ko ang gulat sa likod ng galit niya. Ang ligaw na kalkulasyon ng taong nabagsak ang maingat na plano. Pakinggan mo ako ng mabuti. Higpit ang hawak niya. Ang mga daliri ay bumabaon sa sugat sa operasyon hanggang humiyaw ako. Kung sasabihin mo ito kahit kanino, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Baliw ka. Ako ang anak mo. Ako ang anak na naghintay ng matagal sa mana. Sumabog ang mga salita mula sa kanya na parang sumabog na dam. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na makita kang kumakapit sa buhay habang kami ni Celeste ay nahihirapan? Nakaupo sa bahay na ito na parang charity case. Itinulak niya ako pabalik sa kama nang may lakas na nagpatalsik sa ngipin ko. Nalanda ko ng pahilis. Ang sakit ay sumakit sa dibdib habang napilipit ang sugat ko. Sa itaas ko, nakatayo si Ethan na parang estranghero na nakasuot ng mukha ng anak ko. Charity case. Nahirapan akong huminga. Ito ang bahay mo. Hindi ko hiniling ang upa. Hindi kailanman. Dahil gusto mo kaming dependent. Nakulong. Umakyat ang boses niya patungo sa histerya. Well, guess what, tatay? Nakahanap ako ng paraan palabas. Nakahanap kami ng paraan palabas. Ang diin sa kami ay parang pisikal na suntok. Hindi lang kasabwat si Celeste. Kasama siya.
Ang babaeng tumawag sa akin na papa sa kasal nila. Nagpadala ng card tuwing birthday. Ay nagbibilang ng araw hanggang mamatay ako. Gaano katagal? Bulong ang tanong. Gaano katagal ninyong pinlano to? Walang katatawanan ang tawa ni Ethan. Mula pa noong unang atake sa puso nang sabihin ng doktor na baka hindi ako makaligtas. At ang iniisip ko lang ay sa wakas ay malaya na ako sa pabigat na to sa lig ko. Lumakad siya sa bintana. Tinitingnan ang bakuran ni Manghal ng may paranoid intensity ng hayop na nasukol. Sino ang tinawagan mo? Anong sinabi mo sa kanila? Sinabi ko na mamamatay ako. Dahil mamamatay nga ako. Hindi. Humarap siya. Itinuro ako ng may akusasyon. Sinungaling ka. Ginawa mong biktima ang sarili mo habang ikaw ay matigas na matandang hindi tumatanggap ng katotohanan. Ang katotohanan gusto ako patayin ng sariling anak ko. Ang katotohanan 68 taon ka na may sakit na puso at walang karapatang pigilan ang progreso. Nawala na ang profesional na mask niya. Ipinakikita ang kalkuladong mandaagit sa ilalim. Ang bahay na to ay nagkakahalaga ng 15 milyong piso. 15 milyong piso. Alam mo ba kung ano ang magagawa namin ni Celeste sa perang yon? Ang casual na pag-uusap niya tungkol sa kamatayan ko, na parang stock transaction o business merger, ay nagpapanindig ng balahibo ko. Hindi ito pansamantalang kabaliwan o sandaling kahinaan. Ito ang tunay na anak ko. Isang lalaking nakikita ang ama bilang hadlang lang sa pinansyal na tagumpay. Maaari kong baguhin ang will ko, sabi ko ng tahimik. Iwan lahat sa charity. Pumuti ang mukha niya, tapos pula. Hindi mo gagawin yon. Subukan mo. Sa isang sandali ay akala ko ay susuntukin niya ako. Nakakuyom ang kamao. Tense ang kalamnan habang nakikipaglaban sa internal battle sa pagitan ng karahasan at kalkulasyon. Tapos ang tunog na nagligtas sa akin o nagpahamak sa amin pareho. Dumaloy sa bintana. Sirena, malayo pa, pero lumalapit. Tumalikod ang ulo ni Ethan sa tunog. Ang ekspresyon ay nagbago mula galit hanggang gulat. Gaano katagal mo tinawagan? Hindi ako ang tumawag. Technical na totoo. Nakita ako ng kapitbahay ko sa distress. Sinungaling ka. Pinutol niya ang sarili nang lumakas ang sirena. Malinaw na patungo sa amin. Gumagana na ang isip niya. Nagkalkula ng odds at outcomes ng may parehong malamig na precision na dala niya sa accounting work niya. Ganito ang mangyayari, sabi niya. Bumaba ang boses sa nakamamatay na bulong. Sabihin mo sa kanila na panic attack lang yon. Nalito ka at akala mo nakakandado ang pinto, pero hindi. Magsusori ka sa pag-aaksaya ng oras nila. At kung hindi, walang init ang ngiti niya. Kung hindi, ang huling taon mo ay magiging napakahira. Ako ang may kontrol sa gamot mo, sa pagkain mo, sa access mo sa labas. Suwayin mo ako at ipapakita ko sa iyo kung gaano ka talaga walang kapangyarihan. Halos nandito na ang sirena. 2 block na lang. Sa bintana, nakikita ko si Manghal na nakatayo sa dulo ng driveway. Kumakaway sa kanila patungo sa bahay namin. Nag-straighten si Ethan ng shirt. Pinahira ng buhok para ibalik ang normal na itsura. Tandaan mo ang sinabi ko, tatay. Bawat salita. Lumakad siya patungo sa pinto, tapos huminto. Oh, at hindi kailanman nakakandado ang pinto. Nakalimutan mo lang kung paano buksan. Matanda ka na, alam mo, nakakalito para sa lahat. Ang huni ng sirena ay tumusok sa umaga na hangin na parang kutsilyo sa katahimikan. Mula sa posisyon ko sa bintana, nakikita ko ang ambulansya na lumiliko sa kalye namin. Ang pulang at puting ilaw ay nagpinta ng urgent na pattern sa suburban lounge. Dumaloy ang ginhawa sa akin ng lubos na halos bumagsak ang tuhod ko. Pero nakita ko si Ethan na lumabas mula sa front door sa ibaba. Ang galaw ay mabilis at kalkulado. Nag-smooth siya ng buhok, nag-straighten ng shirt, at isinuot ang profesional na mask na suot niya ng maayos. Ang concerned na anak, handa harapin ang unfortunate misunderstanding. Huminto ang ambulansya sa harap ng bahay namin nang may hydraulic hiss. 2 paramedics ang bumaba. Isang babae sa 40s na may graying na buhok at isang lalaking mas bata na may dalang medical equipment. Gumalaw sila ng efficient na urgency ng mga taong sanay sa buhay at kamatayan. Si Ethan ang nakipagkita sa kanila bago pa man sila makarating sa front door. Mga opisyal, sa tingin ko may pagkakamali. Sabi niya, ang boses ay may perpektong modulated tone ng polite confusion. Lahat dito ay malusog. May tumawag mula sa address na to. Sagot ng babaeng paramedic. Ang mata ay nag-scan sa bahay ng methodical. Cardiac emergency, possible distress. Well, ang ama ko ay may kaunting confusion mula sa operasyon. Flawless ang performance ni Ethan. Ang karing na anak na humaharap sa declining mental state ng matandang magulang.
Minsan ay nag-iimagine siya ng medical emergencies na hindi totoo. Ang dibdib ko ay sumunog sa galit na pansamantalang nalampasan ang pisikal na sakit. Kahit ngayon, kahit nahuli sa kasinungalingan, sinusubukan pa rin niyang ipinta ako bilang nalilitong matanda. Nandito ako, sigaw ko mula sa bintana. Inilalagay ang lahat ng lakas sa boses ko. Pangalawang palapag, tulungan ninyo ako. Agad tumingin pataas ang mga paramedics. Ang profesional na atensyon ay nakatuon sa halatang distress ko. Lumayo ang babae kay Ethan. Iniunat ang leeg para mas makita. Sir, nararamdaman mo ba ang sakit sa dibdib? Tawag niya pataas. At nakakulong ako sa kwarto ko. Hindi ako makalabas. Sandaling nag-slide ang mask ni Ethan. Isang flash ng gulat bago niya maibalik ang kontrol. Minsan nalilito siya sa door handle. Matanda na, alam mo. Pupuntahan ko lang at, hindi. Ang boses ng lalaking paramedic ay tumusok sa paliwanag ni Ethan na parang talim. Sir, buksan ang pinto agad. Kailangan namin ng direct access sa pasyente. Pero talagang hindi kailangan. Kung papayagan mo lang ako, hindi ito request. Ang tono ng babae ay nagbago mula sa profesional na kagandahang loob hanggang absolute authority. May pasyente na nagre-report ng cardiac distress at sinasabing nakakulong. Magbibigay ka ng immediate access o tatawagan namin ang pulisya. Pinanood ko ang mukha ni Ethan na dumaan sa dose-dose ng ekspresyon. Kalkulasyon, desperasyon, galit, resignation. Nakulong siya sa sariling kasinungalingan. Nahuli sa pagitan ng maingat na deception at immovable force ng medical protocol. Siyempre, sabi niya sa wakas, masikip ang boses. Bubuksan ko agad ang pinto. Pero hindi siya gumalaw. Tumayo siya roon sa mahalagang segundo. Ang isip ay nagtratrabaho ng mabilis para sa paraan para mabawi ang kontrol. Napansin ng mga paramedics. Sir, buksan ang pinto ngayon. O akala namin na elder abuse, to at tatawagan namin ang pulisya. Ang babae ay sabi, ang kamay ay gumagalaw na patungo sa radyo. Elder abuse. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin na parang akusasyon. At nakita ko si Ethan na napikon na parang sinampal. Ang maingat niyang constructed world ng plausible deniability ay bumagsak sa real time. Agad, sabi niya, pero nanatiling nakatanim ang paa sa front lawn. Sapat na ang lalaking paramedic. Nakipag-usa siya sa radyo ng clip professionalism. Dispatch, kailangan namin ng police backup sa location na to. Possible elder abuse situation. Family member na pumipigil sa access sa pasyente. Nabali ang paralysis ni Ethan. Hindi na kailangan. Halos tumakbo siya patungo sa front door. Ang mga susi ay nagjungle sa kamay. Bubuksan ko agad. Sa bintana, pinanood ko siyang nawala sa loob ng bahay. At sandali pa ay narinig ko ang yabag niya sa hagdan. Mas mabagal kaysa dapat. Bawat hakbang ay reluctant admission of defeat. Click ang lock. Bumukas ang pinto. Tatay. May force note ng concern ang boses niya. Isang performance para sa audience na siguradong susunod. Nandito ang mga paramedics para tingnan ka. Hindi ako sumagot. Hindi ko kailangan. Ang tunog ng profesional na yabag sa hagdan, ng equipment na dala para iligtas ang buhay ko, ay sapat na sagot. Nang lumitaw ang babaeng paramedic sa pintuan ko, ang experienced na mata ay tumingin sa lahat ng sabay-sabay. Ang halatang distress ko, ang suspicious circumstances, ang nakakandadong pinto na biglang nalito ako. Kumusta, Oscar? Sabi niya ng mahinahon. Ako si Sarah Chen. At ito ang partner ko na si Mike Rodriguez. Nandito kami para tulungan ka. Sarah, paihong pangalan ng asawa ko. Pinili kong ituring yon bilang good sign. Ang emergency room ay lumabo sa stream ng maliwanag na ilaw at urgent na boses. Oxygen mask sa mukha ko. Ay needle na nakahanap ng ugat ng may profesional na precision. Ang steady beep ng mga makina na nagmomonitor sa bawat aspeto ng failing cardiovascular system ko. Sa lahat ng iyon, isang iniisip na umiikot sa isip ko na parang mandaragit. Sinubukan akong patayin ng sariling anak ko. Lumitaw si Yar Laura Simons minsan sa pangalawang araw. Nang lumipas ang immediate crisis, at stable na ako para makipag-usap. Mas bata siya kaysa inasahan ko. Siguro mid-negatibo 50s, na may direct geze na nagpapahiwatig na nakita niya ang lahat at hindi madaling dayain. Oscar, critical ang kondisyon mo nang dumating ka, sabi niya, naupo sa upuan sa tabi ng kama ko. Kaunti pa lang nang walang treatment, at iba na ang pag-uusapan natin. Salamat sa pagligtas sa akin. Automatikong lumabas ang mga salita. Pero may bigat na hindi ko inasahan. May nagmalasakit na nagligtas sa buhay ko nang sinubukan itong tapusin ng sariling pamilya ko. Tumango siya, pero nanatiling thoughtful ang ekspresyon. Nabanggit ng mga paramedics ang ilang unusual circumstances.
Nakakandadong pinto. Family member na pumipigil sa access. Tiningnan ko siya ng diretso. May misunderstanding kami ng anak ko. Misunderstanding na parang maaring bawasan ang attempted murder sa simpleng family disagreement. Pero hindi ako handa sirain ang natitirang reputasyon ng pamilya ko. Hindi hanggang magkaroon ako ng plano. Naiintindihan ko. Gumawa si Yar Simons ng note sa chart ko. Pero nahuli ko ang skeptical na tingin niya sa akin. Itatago ka namin para sa observation. Malala ang stress sa cardiovascular system mo. At gusto naming siguraduhin na walang komplikasyon. 2 araw. 2 araw na magsisinungaling sa hospital bed na nakatitig sa ceiling tiles at pinoproseso ang complete annihilation ng lahat ng pinaniwalaan ko tungkol sa anak ko. 2 araw na i-reply ang bawat interaction, bawat usapan, naghahanap ng signs na napalampas ko. 2 araw para intindihin na hindi bigla ang nag-snap si Ethan. Nagkalkula siya ng kamatayan ko sa loob ng mga buwan, siguro taon. Regular na nagche-check ang mga nurse sa akin. Ang kabaitan nila ay matalim na kontraste sa lamig na naranasan ko sa bahay. Nang tanungin nila tungkol sa bisita, pareho ang sagot ko sa bawat beses. May bisita ba tayong inaasahan? Tanong ni Jennifer, ang evening nurse, sa rounds niya. Wala. At wala ring darating. Nagulat siya. Walang pamilya. Wala na mahalaga. Tahimik ang telepono sa tabi ng kama ko. Walang tawag mula kay Ethan na nagtatanong tungkol sa kondisyon ko. Walang bulaklak mula kay Celeste na nagpapahayag ng concern. Lang ang steady RAYTM ng medical equipment at sarili kong iniisip na lumalalim ang dilim sa bawat oras. Dapat sagutin ni Ethan ang ginawa niya. Ang iniisip ay nag-crystallize sa pangalawang gabi nang hindi ako makatulog at ang galit ay nagsettle sa mas malamig, mas purposeful na bagay. Hindi na ito tungkol sa pamilya. Ito ay tungkol sa hustisya. Ito ay tungkol sa pagsigurado na hindi mangyayari sa ibang vulnerable na magulang ang nangyari sa akin. Naiintindihan ko na nakikita ako ni Ethan bilang hadlang lang sa pinansyal na kalayaan niya. 15 milyong piso. Yon ang halaga ng buhay ko sa kanya. Ang presyo ng bahay ko minus ang cost ng patuloy kong pag-iral. Pero gumawa siya ng crucial mistake. Hayaan niya akong mabuhay. Sa umaga ng Hunyo 13, may plano ako. Hindi ang hot-blooded revenge ng betrayed na ama, kundi ang maingat, methodical na approach na lalaking nagpalipas ng 68 taon sa pag-aaral kung paano talagang gumagana ang mundo. Matalino si Ethan, pero arrogant din. Akala niya ay nakaharap siya sa nalilitong matanda na mamamatay ng tahimik o masyadong mahihiya para ay expose ang family secrets. Mali siya sa pareho. Mas maganda na ang itsura mo. Sabi ni Yar Simons sa final check niya. Stable na ang heart RAYTM. Kontrolado ang blood pressure. Sa tingin ko pwede ka nang i-discharge ngayong hapon. Mabuti. May ayusin ako sa bahay. Huminto siya. Ang pen ay nakabitin sa discharge papers. Oscar, kung may ongoing issues sa bahay, may resources. Social services, elder advocacy groups. Ngumiti ako, pero hindi warm ang ekspresyon. Kaya ko ang family situation ko, doktor, pero salamat. Sa 2 oras, lumabas ako ng Northwest Community Hospital na may maliit na bag ng gamot at puso na matatag at malakas. Ang taxi driver na sumundo sa akin ay chatty. Nagtatanong tungkol sa stay ko. Nagko-comment sa magandang panahon. Halos hindi ko narinig. Nakatuon ang isip ko sa hapon na darating. Sa mga tawag na kailangan kong gawin. Ang mga preparation na magtitiyak na harapin ni Ethan ang consequences ng actions niya. Pareho pa rin ang itsura ng bahay gaya ng iniwan ko ito 3 araw na ang nakalipas. Pero lahat ay nagbago. Hindi na ito ang tahanan ko. Crime scene ito, at hindi na ako ang biktima. Ako ang prosecutor. Umalis ang taxi ng mahinang tunog. Iniiwan ako na nakatayo sa sidewalk sa harap ng bahay na hindi na parang tahanan. Wala ang kotse ni Ethan sa driveway. Nasa trabaho siguro. Nagpapanggap na grieving son na ang ama ay nagkaroon ulit ng medical emergency. Wala rin ang sedan ni Celeste. Siguro nasa marketing job niya. Pinapanatili ang faked ng normalidad. Perpekto. Kailangan ko ng privacy para sa susunod. Sa loob, iba ang pakiramdam ng bahay. Parehong muebles, parehong family photos na ibinalik sa lugar. Siguro guilt o lang pagpapanatili ng appearances. Pero fundamental na nagbago ang atmosphere. Hindi na sanctuary ito. Ebidensya na ito ng krimen. Dahan-dahang umakyat ako sa hagdan, pinapanatili ang lakas, at direktang pumunta sa kwarto ko. Bukas pa rin ang bintana mula sa desperate calls ko kay Manghal. May impression pa rin ang karpet kung saan bumagsak ako. Nakikipaglaban sa hinga habang nagpaplano ang anak ko ng kamatayan ko. Mula sa drawer ng dresser,
Kinuha ko ang maliit na digital recorder na binili ko taon na ang nakalipas para i-record ang mga kwento ni Sarah tungkol sa childhood niya. Gusto niya i-preserve para sa mga apo na hindi na darating. Ngayon ay magsisilbi ito sa ibang layunin. Simple ang device, silver rectangle na hindi mas malaki sa playing card. Tinest ko ito ng 2 beses, nagsalita ng malinaw sa microphone. Pinapatugtog ang mga salita ko para siguraduhin na crisp at clear ang audio. Malayo na ang technology mula sa working days ko. Susunod, kinuha ko ang mga dokumento, medical records mula sa kamakailang hospitalization, na nagpapakita ng severity ng cardiac distress ko, ang discharge papers na nagpapatunay na nasa immediate danger ako, ang notes ni Yar Simmons tungkol sa unusual circumstances. Pero ang pinakamahalagang tawag ay dumating sa 3 oras 30 minuto. Arlington Heights Police Department. Paano ko matutulungan? Ako si Oscar Reynolds. Kailangan kong i-report ang elder abuse case. Sharpened ang boses ng operator na may profesional na atensyon. Anong uri ng abuse, sir? Attempted murder. False imprisonment. Ikinulong ako ng anak ko sa kwarto ko sa panahon ng medical emergency at tumanggi tawagan ang tulong. Steady at factual ang mga salita. Walang emosyon. Eksakto ang paraan para maging credible. Sir, kailan nangyari ito? 3 araw na ang nakalipas. Hunyo 11. May medical documentation at witness statements ako. At nasaan ka ngayon? Emma Reynolds. Sa bahay. Kasama ko nakatira ang perpetrator. Huminto ako. Nagkalkula ng teaming. Kung pwede kayong magpadala ng officers sa gabi. Mga 7 oras 30 minuto. May additional evidence ako para sa inyo. Additional evidence. Recorded confession kung magiging maayos ang lahat ayon sa plano. Tahimik ang operator sandali. Emma Reynolds. Nasa immediate danger ka ba? Hindi immediate, hindi. Pero kung darating kayo sa 7 oras 30 minuto gabi, makikita ninyo ang krimen sa pagkilos, at magkakaroon kayo ng lahat ng kailangan para mag-file ng charges. Pinutol ko ang tawag bago pa siya magtanong pa. Masyadong detalye ay magmumukhang rehearse. Suspicious. Mas mabuti hayaan silang matuklasan ang katotohanan habang nagbubukas ito. Kasya ng mabuti ang recorder sa bulsa ng shirt ko. Ang microphone ay nakaposisyon para mahuli ang usapan ng malinaw. Tinest ko ang angles ng maraming beses. Nagre-record ng sarili mula sa iba't ibang posisyon sa kwarto. Pinapatugtog ang bawat attempt hanggang masyahan ako sa audio quality. Sa 6 oras, narinig ko ang kotse ni Ethan sa driveway. Showtime. Inayos ko ang sarili sa living room chair. Aking upuan, ang inangkin niya habang nasa ospital ako, at naghintay. Bumukas ang front door ng may familiar squeak. Tatay, may surprise sa boses niya. Umuwi ka na. Saan ta ba ako pupunta? Lumitaw siya sa doorway ng living room. Naka-business attire pa rin. Ang mukha ay maingat na composed sa mild concern. Flawless ang performance kung hindi mo alam kung ano ang hanapin. Kumusta ang pakiramdam mo? Sabi ng hospital stable ka na. Pero stable para magkaroon ng interesting conversations. Pinanatili ko ang level ng boses, halos conversational, tungkol sa mana, sa pasensya, sa mga anak na naghihintay ng kamatayan ng ama. Sandaling nag-slide ang mask niya, isang tightening sa paligid ng mata, isang pause na isang heartbeat na masyadong mahaba. Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Alam mo. Ngumiti ako at nakita ko siyang makilala ang bagong bagay sa ekspresyon ko. Isang bagay na wala noon bago ang pagtataksil niya. Alam nating pareho kung ano ang ginawa mo. Ang tanong ay kung lalaki ka bang mag-amin nito. Sa bintana, nakita ko ang police car na lumiliko sa kalye namin. Mabagal, propesyonal. Teming ang arrival ayon sa hiniling ko. Sinundan ni Ethan ang tingin ko at natigilan. Anong ginawa mo? Bulong niya. Inabot ko ang bulsa ng shirt at pinatay ang recorder. Hustisya, anak. Isang bagay na nakalimutan mong turuan ang sarili mo. Sa 6 oras 30 minuto sharp, narinig ko ang familiar rumble ng sedan ni Ethan na pumasok sa driveway. Tapos ang kotse ni Celeste. Ang engine ay ticking habang lumalamig. Sumara ang mga pinto ng kotse nang may casual authority ng mga taong bumabalik sa domain nila. Hindi alam na nagbago ang rules sa pagkawala nila. Bumukas ang front door ng may usual squeak. Ang payahong tunog na sumasalubong sa akin mula sa trabaho sa loob ng 37 taon. Noong puno ng pag-ibig ang bahay na ito sa halip na kasinungalingan. Tatay. May careful note ng false concern si Ethan na pinperfect niya sa nakaraang mga araw. Umuwi ka na agad. Nanatili akong nakaupo sa upuan ko. Aking upuan, hindi niya. Ang mga kamay ay nakatiklop ng kalmado sa kandungan. Mainit ang recorder sa bulsa ng shirt ko laban sa dibdib. Ang maliit na red light ay nakatago.
pero nagre-record ng bawat salita. Ito ang bahay ko, anak. Lumitaw siya sa doorway ng living room. Naka-business suit pa rin. Ang mask ng professional competence ay matatag na nakaupo. Pero nakikita ko ang tension sa balikat niya. Ang paraan ng pag-ikot ng mata niya sa kwarto na parang nagche-check ng threats. Anong iniisip mo na umalis ka agad sa ospital? Nilinis ako ng mga doktor. Pinanatili ko ang level ng boses, conversational. Clean bill of health. Kamanghamanghang kung ano ang magagawa ng pagkaligtas sa attempted murder sa konstitusyon ng tao. Pumuti ang mukha niya, tapos pula. Hindi yon ang nangyari, at alam mo yon. Talaga. Ngumiti ako. Nararamdaman ang power shift na nagtatayo sa loob ng 3 araw na sa wakas ay kumukuha ng hawak. I-refresh mo ang memory ko, Ethan. Ano ba talagang nangyari nang ikulong mo ako sa kwarto ko at tumanggi tawagan ang tulong habang namamatay ako? Nalito ka lang. Hindi nakakandado ang pinto. Hindi mo lang 15 milyong piso. Ang numero ay bumagsak sa katahimikan na parang bato sa tubig na walang alon. Yon ang sinabi mong halaga ng bahay ko. Yon ang pinaplano ninyo ni Celeste na kunin. Sa likod niya, lumitaw si Celeste sa hallway, may grocery bag sa kamay. Isang tingin sa eksena at mabilis siyang nawala patungo sa kusina. Matalinong babae, masyadong matalino para mahuli sa crossfire kapag gumuho ang mundo ng asawa niya. Hindi mo alam ang pinagsasasabi mo, sabi ni Ethan, pero nawala ang professional polish ng boses niya. Raw desperation ang lumalabas. Alam ko eksakto ang pinagsasasabi ko. Sandaling sumandal ako, pinanood siyang mapikon. Alam ko na naghihintay ka ng kamatayan ko. Alam ko na nakikita mo ako bilang hadlang lang sa pinansyal na kalayaan mo. Alam ko na handa kang mag-commit ng murder para makuha ang gusto mo. Tumahimik, mababa at mapanganib ang mga salita. Tumahimik, matanda. Perpekto. Nahuhuli ng recorder ang bawat pantig. O ano? Masitinulak ko. Nararamdaman ang satisfaction ng lalaking sa wakas ay tumigil na matakot. Ikukulong mo ako ulit. Tatapusin ang sinimulan mo. Dapat hinayaan kitang mamatay. Sumabog ito eksakto kung paano ko inaasahan. Raw, honest, completely incriminating. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na makita kang kumakapit sa buhay habang kami ay nakulong sa bahay na ito na parang bilanggo? Naghihintay na gawin mo kaming pabor at mamatay ka na. Naramdaman ko ang malamig na satisfaction na nagsettle sa dibdib ko. Ang recorder ay nakakakuha ng bawat salita ng confession na ito. Bawat admission ng guilt na magsisil ng kapalaran niya. Pero hindi mo ako hinayaang mamatay, sabi ko ng tahimik. Dahil duwag ka, Ethan. Gusto mo akong patay, pero wala kang tapang na gawin ito mismo. Umaasa ka lang na gagawin ito ng kalikasan, habang nagpapanggap kang inosente. Inosente. Tumawa siya, isang harsh na tunog na walang katatawanan. Inosente ako sa buong buhay ko. Magandang anak, magaling na estudyante, responsible adult. At anong nakuha ko? Nakulong sa bahay ng ama ko sa 42, dependent sa charity mo. Naghihintay ng scraps mula sa table mo. Kaya nagdesisyon kang kunin ang buong miel. Nagdesisyon akong kunin ang dapat sa akin taon na ang nakalipas. Nawala na ang professional facade niya. Pinalitan ng ugly reality sa ilalim. Nagkaroon ka ng panahon mo, tatay. Ang bahay mo, ang buhay mo, ang choices mo. Oras ko na. Sa bintana, nahuli ko ang galaw sa kalye. Right on schedule. Oras mo. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang katawan ay matatag at malakas. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya sa akin. Hayaan mo akong sabihin sa'yo kung kanino talaga ang oras. Anak. Tumunog ang doorbell. Tumalikod si Ethan sa tunog. Ang galit ay napalitan ng confusion sa mukha niya. Sino yon? Inabot ko ang bulsa ng shirt at pinatay ang recorder. Tapos na ang trabaho nito. Hustisya, Ethan, isang bagay na parang nakalimutan mo. Tumunog ulit ang doorbell. Sinundan ng 3 matalim na katok na may unmistakable authority ng law enforcement. Ang mukha ni Ethan ay nagbago mula confusion, hanggang understanding, hanggang pure panic sa loob ng ilang segundo. Anong ginawa mo? Bulong niya. Lumakad ako patungo sa front door ng matatag na hakbang. Ang puso ko'y tumitibok ng malakas at sigurado. Sa P-Fall, nakikita ko ang 2 opisyal sa uniforme ng Arlington Heights Police. Isang babae sa 40s na may sergeant stripes at isang lalaking mas bata na may kindayes at serious expression. Oscar Reynolds. Tanong ng babaeng opisyal nang buksan ko ang pinto. Ako si Sergeant Maria Gonzalez. Ito si Officer Derek Petel. Tumanggap kami ng tawag mo tungkol sa elder abuse case. Ako ang tumawag. Lumagpas ako para papasukin sila. May ebidensya ako. Sa likod ko,
Narinig ko ang short intake of breath ni Ethan. Ang tunog ng lalaking napagtanto na pumasok siya sa carefully laid trap. Ebidensya. Ang professional gaze ni Sergeant Gonzales ay tumingin sa eksena. Ang komportableng living room, ang well-dressed na anak na mukhang nakakita ng multo, ang matandang ama na nagradyete ng calm determination. Inabot ko ang bulsa ng shirt at kinuha ang maliit na silver recorder. Recorded confession, threats of violence, admission of attempted murder through medical neglect. Hindi yon. Nagsimula si Ethan na lumakad basulong. Tapos tumigil ng gumalaw ang kamay ni Officer Patel patungo sa belt. Pakinggan natin, sabi ni Sergeant Gonzales. Pinindot ko ang play. Punong-puno ng boses ni Ethan ang kwarto. Malinaw at nakakakondena. Dapat hinayaan kitang mamatay. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na makita kang kumakapit sa buhay, habang kami ay nakulong sa bahay na ito na parang bilanggo? Nawala ang kulay sa mukha ni Ethan, habang ang sariling mga salita niya ang nagkondena sa kanya. Out of context yon. Provocative ako. Patuloy na makinig, sabi ko ng tahimik. Nagdesisyon akong kunin ang dapat sa akin taon na ang nakalipas. Nagkaroon ka ng panahon mo, tatay. Oras ko na. Nagpalitan ng tingin sina Sergeant Gonzales at partner niya. 20 taon sa pwesto ang nagturo sa kanya na makilala ang genuine evidence kapag narinig niya ito. Sir, maari mo bang sabihin kung ano ang nangyari noong Hunyo 11? Tanong ni Officer Patel. Ang notebook ay nakalabas na. Ikinulong ako ng anak ko sa kwarto ko sa panahon ng cardiac emergency at tumanggi tawagan ang medical help. Sabi ko, steady at factual ang boses. Inamin niya na gusto niya akong mamatay para ma-inherit ang bahay ko. Sinungaling siya. Basag ang boses ni Ethan sa desperasyon. Nalilitong matanda siya na hindi naiintindihan ang totoong nangyari. May paramedic report kami, sabi ni Sergeant Gonzales, tinitingnan ang notes niya. Ang emergency responders ay nag-document ng nakakandadong pinto at family member na pumipigil sa medical access na tumugma sa account ni Emma Reynolds. Mula sa doorway ng kusina, lumitaw si Celeste na may suitcase sa kamay. Nakikinig siya at nagdesisyon na. Mga opisyal, may kukumpirma ko ang behavior ng asawa ko. Sabi niya, nanginginig ang boses. Sinubukan ko siyang pigilan. Pero sinabi niya na mas mabuti kung natural lang mamatay si Oscar. Tumalikod si Ethan sa kanya. Betrayal ang nakasulat sa mukha. Celeste, anong ginagawa mo? Anong dapat kong ginawa 3 araw na ang nakalipas? Tiningnan niya ako na may kaunting remorse. Pasensya, Oscar. Dapat protektahan kita. Lumakad basulong si Officer Patel. Ang handcuffs ay nakahanda na. Ethan Reynolds, ikaw ay inaaresto para sa elder abuse, false imprisonment, at conspiracy to commit harm to a vulnerable adult. May karapatan kang manahimik. Patuloy ni Sergeant Gonzales habang sinisigurado ng partner niya ang handcuffs. Anumang sasabihin mo ay maaring gamitin laban sa iyo sa korte. Pinanood ko ang anak ko, ang tanging anak ko, ang batang inaruga at minahal at binigyan ko, na binabasa ang rights niya sa living room kung saan minsan siyang nagbukas ng Christmas presents at nagselebrate ng birthdays. Dapat ay durog ako sa bigat nito. Pero sa halip, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naranasan sa maraming taon. Kapayapaan. Hindi pa tapos to, sigaw ni Ethan habang inilalabas siya patungo sa pinto. Ako ang anak mo, tanging pamilya mo. Hindi, sabi ko ng tahimik, pero sapat na malakas para marinig niya. Ang anak ko ay hindi susubok patayin ako para sa pera. Hindi ko alam kung sino ka. Saado ang pinto sa likod nila nang may mahinang click. Dala ang huling labi ng pamilya na akala ko kilala ko. Nakatayo si Celeste sa hallway na may suitcase. Luha ang tumutulo sa mukha. Alis ako bukas, sabi niya. I-file ang divorce papers sa katapusan ng linggo. Tumango ako. Siguro yon ang pinakamabuti. Huminto siya sa pinto. Hindi siya palaging ganito, alam mo. Ang sakim, nilamon siya. Alam ko. At alam ko nga. Sa loob ng galit at despeyete na lalaking yon, ay ang maliit na batang yumakap sa akin pagkatapos ng bawat little league game. Panalo o talo. Pero wala na ang batang yon. Pinalitan ng taong hindi ko na maililigtas at hindi ko susubukan. Tahimik ang bahay sa paligid ko. Pero hindi ang nakakatakot na katahimikan ng pag-iwan. Ito ay ang blessed quiet ng hustisyang natupad at katotohanang kinilala. Sa unang beses sa loob ng mga buwan, tunay akong mag-isa at parang kalayaan ito. 17 araw pagkatapos, nakatayo ako sa parehong bintana kung saan minsan akong desperadong tumawag ng tulong. Pero ngayon, nakatingin ako sa kinabukasan na pinili ko para sa sarili ko. Ang for sale sign sa front lawn ay sumasalamin sa umaga na araw.
Simbolo ng bagong buhay na binubuo ko mula sa abo ng luma. Mabilis ang paglipat ng legal proceedings. Ang plea bargain ni Ethan ay kasama ang 2 taon probation, community service, at permanent restraining order na nagbabawal sa kanya na makipag-ugnayan sa akin. Ang elder abuse conviction ay susunod sa kanya habang buhay. Fitting consequence para sa lalaking nakalimot na ang pamilya ay proteksyon, hindi predation. Natupad na ang hustisya, sabi ko sa walang laman na kwarto. At totoo ang mga salita sa paraang nagpupuno ng kaluluwa ko. Tumunog ang cellphone ko, binabago ang peaceful silence. Malinaw at profesional ang boses ng lawyer. Oscar, finalized na ang new will. Wala nang mana ang anak mo, at ang proceeds ng house sale ay punduhan ang bagong living arrangements mo. Low substantial charitable donation sa Elder Abuse Prevention Society. Salamat, Margaret. Tama ito. Pagkatapos ng tawag, naglakad ako sa mga kwarto na saksi ng pag-ibig at pagtataksil. Mabilis na mabenta ang bahay. 3 kwarto sa magandang barangay. Recently updated na kusina. Walang family drama na magpapakomplikado sa transaction. Na-impress ang realtor sa kung gaano kalinis at organized ang lahat. Ginugol ko ang nakaraang 2 linggo sa methodical na pag-alis ng lahat ng trays ni Ethan at Celeste. Ang mga gamit nila ay nasa storage boxes. Naghihintay na kunin nila. Hindi ko itatapon ang buhay nila tulad ng sinubukan nilang itapon ang aking. Pero hindi ko rin pananatilihin ang reminders ng pagtataksil nila. Ang assisted living community na pinili ko ay modern, maliwanag, at puno ng mga taong naiintindihan na ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng pagsuko. Bayad na ang deposit ko. Set na ang moving date sa susunod na buwan. Sa unang beses sa loob ng maraming taon, excited ako sa kinabukasan. May katok sa pinto na nag-abala sa planning ko. Sa bintana, nakikita ko si Manghal Jenkins na nakatayo sa porch ko na may plato na natatakpan ng aluminum foil. Kumusta na, Oscar? Tanong niya nang buksan ko ang pinto. Mas mabuti kaysa dati, Hal. Mas mabuti. Warm ang ngiti niya na may genuine affection. Sobrang maaming pot roast ulit si Sandra. Akala ko baka matuwa ka. Tinanggap ko ang plato ng may pasasalamat. Sa mga linggo mula sa pag-aresto kay Ethan, naging tunay na kaibigan si Manghal. Dumadaan para sa kape. Tumutulong sa maliliit na repair. Tinatrato ako bilang dapat tratuhin ng pamilya. Gusto mo bang pumasok? Hindi ako magtatagal, pero sige. Naupo siya sa upuang dating dumain ni Ethan. Nabasa ko sa dyaryo na na-sentence ang anak mo. Siguro mahirap. Tama yung ginawa, sabi ko lang. Minsan ang paggawa ng tama ay nangangahulugan ng pagbitaw sa iniisip nating gusto natin. Naupo kami sa komportableng katahimikan sandali. 2 matandang naiintindihan na ang pagkakaibigan ay tungkol sa presensya, hindi usapan. Sa bintana, nakikita ko ang mga bata na naglalaro sa kalye. Ang tawa nila ay dala ng summer breeze. Alam mo, sabi ni Hal sa wakas, may poker game sa community center tuwing Huwebes gabi. Marami sa amin na matatanda na sinusubukang alalahanin kung paano mag-bluff. Interesado ka ba? Ngumiti ako, mas magaan ang pakiramdam kaysa sa maraming taon. Gusto ko yon ng husto. Pagkaalis niya, naglakad ako sa bahay ng 1 beses pa. Nagpapaalam sa mga alaala na sulit panatilihin, at binibitaw ang mga nagdala lang ng sakit. Sa loob ng 6 na linggo, may iba ng tatawag na tahanan dito. 1 taong kupuno nito ng tawa sa halip na kasinungalingan, pag-ibig sa halip na sama ng loob. Ang hapon na araw ay dumadaloy sa living room window. Nagpapainit sa espasyo kung saan minsan akong nakipaglaban para sa buhay, at nanalo ng mas mahalaga kaysa survival. Napanalunan ko ang dignidad ko, ang agency ko, at ang karapatan ko na pumili kung paano matatapos ang kwento ko. Nag-buzz ang cellphone ko sa text mula sa director ng assisted living. Ready na ang apartment mo anytime. Welcome to your new chapter. Nag-type ako pabalik. See you soon. Ready to begin. Sa labas, lumapag ang isang kardinal sa windowsill. Ang pulang balahibo ay brilliant laban sa salamin. Palaging sinasabi ni Sarah na ang cardinals ay messengers. Signs na nanonood ang mga mahal sa buhay sa atin. Totoo man o hindi, pinili kong ituring itong good omen. Sa 68, nagsisimula ulit ako. Hindi dahil kailangan, kundi dahil natutunan ko na hindi kailanman huli para humingi ng mas mabuti sa buhay. Tanggihan ang kalupitan na nagpapanggap na pamilya. Ipaglaban ang hustisya, kahit mawala ang lahat ng iniisip mong gusto. Ang bahay sa paligid ko ay payapa na ngayon, hindi na haunted ng pagtataksil, kundi binasbasan ng kalaman na nanalo ang katotohanan laban sa manipulation, na nanalo ang tapang laban sa duwag, na ang matandang lalaki ay maaari pa ring maging sapat na malakas para iligtas ang sarili. Bukas ay magdadala ng bagong hamon,
bagong posibilidad, bagong dahilan para patuloy na pumili ng pag-asa kaysa sama ng loob. Pero ngayon, sa sandaling ito, eksakto ako sa lugar na dapat ako, malaya, vindicated, at handa sa anumang susunod. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, pakikalmahan ang video, isubscribe ang channel, at ibahagi ang inyong impressions sa comments. Para makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.